Hi, my name is Christine Angel Garcia, and I am here to teach you how to use WooClap. But first, are you familiar with WooClap? No? Then let me introduce WooClap to you first before we start our session. WooClap transforms teaching and learning by offering the simplest, most intuitive tools for engaging learners and keeping their attention. Ngayon, magsimula na tayo. Una, kailangan ninyong mag-login sa inyong mga account or sa inyong Google account. Pagkatapos, hintayin lamang ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay pindutin ang Create Event. Ngayon, makikita sa pinakataas ang nakalagay na My New Event. Dito, papalitan mo lang ito ng kung anong gusto mong ipangalan. Halimbawa, ang iyong paksa sa araw na iyon. Halimbawa ay ang circular flow of economy. Pindutin ang check para ma-save. Ngayon, dadako tayo sa new question. Dito, marami kang maaaring pagpilian tulad ng multiple choice, poll, word cloud, meron din tayong open question, label an image, drag and drop, matching type test, fill in the blanks. Dito, maaari ka ding gumamit ng frameworks, poll, brainstorming, at maaari ka din maglagay ng audio or video, slides, at magkaroon ng timer at spin the wheel. Ayan, halimbawa nais mong gumawa ng multiple choice type of exam. Pipindutin lamang ang multiple choice, pagkatapos ay lalabas ang blankong template kung saan maaari mong ilagay ang tanong sa pinakaitaas at sa ibaba naman ay ang mga pagpipili ang sagot. Kung makikita mo, dalawa lamang ang blankong template para sa pagpipili ang sagot. Ngunit maaari ka pa rin namang magdagdag ng isa, dalawa o hanggang 3 pagpipili ang sagot o kahit dagdagan mo pa ng mas marami. Depende sa iyo o depende sa iyong tanong. Makikita na mano-mano ang ating paglalagay ng tanong at ng mga sagot. Ngunit maaari mo rin namang gamitin ang copy and paste feature sa iyong laptop. Tingnan natin ang mga nasa gilid. Makikita dito ang multiple answers, allow comments, at ang timer. Maaari mo silang i-on kung una, nais mong magbigay ng isa o dalawang sagot ang isang estudyante. Pangalawa, ang allow comments. Kung nais mo o pinapayagan mo maglagay ng comments ang mga mag-aaral. At pangatlo, timer. Kung nais mo naman nabigyan o lagyan ng timer ang bawat sagot. Pagkatapos ilagay ang mga tanong at ang mga sagot o ang pagpipili ang mga sagot, pipindutin lamang ang save button para ma-save ang iyong gawa. At maaari ka pa rin namang maglagay ng panibagong question o set of questions sa pamamagitan ng pagpindot muli ng new question at pagpili ng multiple choice. Ngayon, maaari mong i-check o tignan ang mga tanong at ang mga pagpipili ang sagot na iyong ginawa sa pamamagitan ng pagpindot ng display button. Ayan, makikita mo ang iyong mga tanong. Ngayon, maaari mong isend sa iyong klase ang event na ito, ang aktibidad na ito sa pamamagitan ng pagkakopy ng event code o ang participation link at saka mo ito isesend sa kanila. Pagkatapos itong i-send sa klase, pwede natin itong i-display muli upang mag-start ng ating activity. Ngayon, makikita natin sa screen na lumalabas kung anong mga sagot ang pinili ng mga estudyante at kung ilan ang sumagot sa bawat pagpipili ang sagot. Ayan, makikita natin na lumalabas ang kulay ng bawat pinili nilang mga sagot. Ayan, magaling. Ngayon, dumako naman tayo sa panibagong uri ng pagsusulit o aktibidad. Halimbawa, nais mo namang gumamit ng matching type test, ang gagawin mo lamang ay pipindutin mong muli ang new question at pipiliin ang matching type. Lalabas ang blankong template katulad ng sa multiple choice at ilalagay mo lang ang iyong instructions or ang iyong tanong at ang mga pagpipiliang sagot. Sa ikalawang column, maaari mong i-shuffle ang mga sagot upang hindi malaman ng mga estudyante o upang magkaroon ng excitement ang kanilang pagpili ng mga sagot.
Ayan, makikita natin na maaari pa tayong magdagdag ng isa pang set of matching type question. At sa gilid, makikita natin na pwede nating pindutin ang timer. Maaari din nating ilagay kung ilang minuto o segundo natin nais magtagal ang isang tanong. Ayan, makikita natin sa display button, no, kung ano yung mga nilagay natin sa matching type test. At sa ibaba, makikita din natin ang oras o minuto o kaya segundo kung ilan ang inilagay natin upang makapagsagot ang mga estudyante. Ayan, ngayon habang naghihintay tayo, maaari nating i-encourage ang ating mga students to participate or to think very quickly dahil meron tayong timer. Here, sa gilid, makikita natin ang most frequent answers wherein makikita natin kung ano yung mga naging sagot ng mga estudyante or kung ano yung minatch nilang items.
Ayan, you can see the number 1. It means that one student matched households to letter B or letter D. And then also makikita mo na nag-i-improve or nadadagdagan ang number, indicating that another student answered that question or matched those items. Now, while waiting for their answers, of course, you can still encourage the students to think critically and quickly because we have a timer. You can also check their answers, the most frequent answers, so you can monitor how many students already answered. Ayan. As we go on, we will try another tool from Wooklap, which is the audio or video under the showcase information. Here, you can add videos or audios to make your lesson or activities more engaging, more fun, more creative, and more authentic. Ayan, as we can see, after we click the audio or video, lumabas ang template kung saan maaari tayong maglagay ng link. Ngayon, maaari tayong pumunta halimbawa sa YouTube at maghanap ng isang video, i-copy ang link at i-paste dito pabalik sa Hooklap. Ayan, makikita ninyo yung video lalabas at maaari kayong mag-set ng time kung saang minuto o oras ninyo nais magsimula ang video at kung hanggang saan ito pwedeng matapos. Ngayon, pipindutin natin ang Play on Participants' Devices para makikita din ng inyong mga estudyante ang video na ipapalabas ninyo. Ngayon, tingnan natin sa That display is Households button Give kung and ano ang Take magiging from both itsura marks. Back nito. to the channel. In this video, we'll be looking at the circular flow diagram that you learned about at the beginning of your micro or macroeconomics course. With that said, let's get out of each mark. Let's look at the top right arrow, the arrow. Maaari mo ulit itong i-share sa iyong klase sa pamamagitan ng code or ng link. Alam mo ba na maaari ka rin maglagay sa Wooklap ng iyong presentation at maaari mong i-integrate o ilagay ang mga video, audios, questions, or activities na iyong ginawa sa Wooklap sa iyong presentation. Ganito lamang ang gagawin. Pindutin lamang ang My Presentations or Add Presentations sa itaas, tapos hintayin mag-loading at pindutin ang Insert Questions kapag ka nag-loading na o na-upload na ang iyong presentation. Ngayon, ganyan ang magiging itsura niya. Sa gilid, makikita mo ang mga activities ng iyong ginawa. Pipindutin lamang ang isa upang ilagay o isingit kung saang parte ng presentation mo nais makita. That is Households Give and the factors that are happening and your direction. What? Well, their expenditure or consumption expenditure, meaning their spending. Maaari mo ding ilagay ang isa pang activity o aktibidad na iyong ginawa sa pagitan ng mga slides, katulad ng aking ginagawa. Ayan, pipili ka lamang kung saan mo nais ilagay at maaari mo din namang pindutin ang mga button sa gilid upang makita mo o pagpilian mo kung nais mo bang lakihan ang title o ang question na sa gayon ay makita ito ng maayos ng mga estudyante. Don't forget to double check your presentations or your slides so you can see if nailagay mo lahat ng activity na nais mong ilagay. Also, don't forget to click the save button and then update presentation so you can check or you can see what happened to your presentation after inserting the activities. Now, just wait for it so you can still double check or display the presentation. Thank you for watching this video and I hope that you have learned something from me and sana magamit ninyo ang mga natutunan o naituro ko sa inyo sa video na ito sa inyong mga classroom. Nang sa gayon ay mas maging masaya, interactive at engaging ang inyong mga activities at ang inyong mga lesson. Sa susunod pa natin mga video, tuturuan ko pa kayo ng iba pang mga tools at features na maaari nyo gamitin sa Wooklap. Bye!